Galit ang Israel sa bagong kondisyon na inilagay ng Iran sa negosasyon na pinanggunahan ng Estados Unidos. Walang pinal na kasunduan kung walang pressure para umatras ang Israel sa Lebanon at pigilan ang aksyon laban sa Hezbollah. Noong Hunyo 18, 2026, naging isa ito sa mga pinakamainit na isyu ng krisis dahil direktang naapektuhan ang seguridad ng Israel at nagbibigay ito sa rehimen ng Iran ng isang pampulitikang baraha na sinusubukan itong ibenta bilang tagumpay. Ang memorandum ng Estados Unidos at Iran ay nagbigay ng 60 araw na palugit para gawing pinal ang tigil putukan, ngunit isinama rin ang mga isyung tinututulan ng Israel na hindi basta detalye ng diplomasya. Kasama sa hinihingi ang Lebanon, ang Hezbollah, ang presensya ng militar ng Israel sa mga lugar ng seguridad at ang pangakong Iranian na ititigil lamang ang mga pag-atake kung mapapanatili ang kanilang mga kaalyado. Diyan tumitindi ang tensyon. Hindi sumali ang Israel sa kasunduan dahil ayaw nitong mapilitan ng dokumentong nilagdaan ng Washington at Tehran at nakikita nitong maaaring mapanganib kung ang grupong suportado ng Iran ay magkakaroon ng oras, lakas at proteksyong politikal. Ginagamit ng rehimen ng Iran ang tigil putukan bilang proteksyon sa kanilang mga kaalyado, habang may pagdududa ang ilang miyembro ng koponan ni Trump sa sinseridad ng Tehran sa usaping nuklear. Ano ang gagawin ng Israel kung umatras? Bakit nasa sentro ng kasunduan ng Iran ang Hezbollah? Paano mapapanindigan ni Trump ang kasunduang simulat sa pool ay kinukwestiyon ng mga kaalyado, intelligence at kongreso? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Iniharap ang kasunduan para tapusin ang tensyon militar at buksan muli ang paglalayag sa Strait of Hormuz. Ngunit nag-alala ang Israel sa bahagi ukol sa Lebanon. Tinatalakay ng dokumento ang pagsuspinde ng operasyong militar kabilang sa Lebanon at hinihiling ang paggalang sa soberanya nito. Sa praktika, ginagamit ng Tehran ang ganitong pananalita para itulak ang pag-atras ng Israel mula sa mga lugar na sinakop matapos ang labanan kontra Hezbollah. Para sa Israel, hindi ito basta teknikal na detalye. Isa itong konkretong banta dahil nananatiling armadong puwersa ang Hezbollah na kaalyado ng Iran, nakapuwesto malapit sa hangganan at ginagamit bilang instrumento ng presyon laban sa mga lungsod ng Israel. Ayon kay Abbas Araghchi ng Iran, ang presensya ng puwersang Israeli sa Lebanon ay labag sa kasunduang napag-usapan nila sa Estados Unidos. Maliwanag ang mensahe. Gusto ng Tehran na isali ang Israel sa kasunduang, hindi nito pinirmahan. Ito ang manyobrang ikinagalit ng pamahalang Israeli at nagbukas ng agarang krisis pampulitika. Para sa linya ng seguridad ng Israel, ito ay nangangahulugan ng pagtanggap na mapapanatili ng agresor ang kanyang estruktura at malilimitahan ang tugon ng biktima. Ayon kay Israel Katz, ang mga puwersa ng Israel ay mananatili sa mga zona ng seguridad sa Lebanon, Syria at Gaza nang walang takdang panahon. Ang posisyon ay isang matigas na tugon sa pagkakabuo ng kasunduan dahil nauunawaan ng Israel na kung aalis sila sa mga puntong iyon ngayon, magbubukas ito ng pagkakataon para sa muling pag-organisa ng mga grupong jihadista. Ipinahayag ni Katz ang usapin sa konteksto ng pagtatanggol sa mga komunidad ng Israel, lalo na yaong mga nakatira malapit sa hangganan. Simple lang, hindi aalisin ng Israel ang sundalo sa mga lugar na mahalaga para maiwasan ang bagong pag-atake. Sinikap din ni Benjamin Netanyahu na dumistansa sa memorandum sa usaping politikal. Hindi niya direktang binatikos si Trump pero nilinaw niyang desisyon ito ng Estados Unidos at hindi kasama ang Israel sa kasunduan. Para sa kanya, lumalabas na layunin ng Washington sa negosasyon ay tapusin agad ang digmaan kahit hindi pa tapos ng Israel ang pagwasak sa mga banta ng Hezbollah at Axis ng Iran. Ang reaksyon sa loob ng Israel ay hindi lang nanatili sa gabinete. Binatikos ni Itamar Ben-Gvir at Bezalel Smotrich ang kasunduan dahil sa paniniwala nilang hindi nito pinoprotektahan ang seguridad ng Israel. Pinakamatinding batikos ay ang memorandum ay pumapabor sa Iran dahil ginagawa nitong pangtawaran ang pag-atras ng Israel, habang hindi naman totoong nagdidisarma ang Hezbollah at nananatiling kaduda-duda ang nuclear program ng Iran.
Para sa grupong ito, walang saysay isuko ng Israel ang mga teritoryong nakuha sa operasyon kung pinananatili pa rin ng kabilang panig ang kanilang mga misil, estruktura at koneksyon sa Tehran. Lumitaw din ang tensyon sa mga bastidor ng relasyon ni Netanyahu at Trump. Nakipag-usap ang mga opisyal ng Israel sa Estados Unidos para mapanatili ang presensya ng militar sa Timog Lebanon kahit matapos ang memorandum. Ang alitan ay hindi lang tungkol sa Iran, kundi pati kung sino ang magtatakda ng seguridad ng Israel. Nais ng Washington panatilihin ang kasunduan at ibenta ang tigil putukan bilang diplomatikong tagumpay. Layunin ng Israel, mapanatili ang kalayang umatake sa Hezbollah kung may makitang galaw ng militar sa hangganan. Ang pagkakaibang ito ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa dalawang magkaalyado. Sinamantala ng Hezbollah ang pagkakataon para igiit ang pag-alis ng Israel mula sa Lebanon at gawing tagumpay sa politika ang memorandum. Alam ng grupo na ang international na presyon laban sa Israel ay maaaring magsilbing pansamantalang panangga. Ito mismo ang ikinababahala ng pamahalaang Israeli. Ang tigil putukan na nagbibigay ng oras para sa Hezbollah na muling ayusin ang kanilang mga posisyon, bawiin ang mga ruta at muling buuin ang kanilang lakas militar ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Para sa Israel, ibig sabihin nito ay ipagpaliban ang problema at pahintulutan ang armadong sangay ng Tehran na bumalik na mas malakas kapag humupa na ang pandaigdigang presyon. Lalong pinapalala ng isyung nuklear ang sitwasyon. Ayon sa memorandum, tiniyak muli ng Iran na hindi ito gagawa ng sandatang nuklear at mag-uusap ang mga partido tungkol sa teknikal na termino sa susunod na 60 araw. Hindi kumbinsido ang sektor sa pahayag ng mga direktor ng intelihensya ng Amerika. Nagpahayag ng pagdududa si CIA Director John Ratcliffe sa sinseridad ng Iran na gumawa ng malalaking kompromiso sa nuklear. Nagpahayag ng pag-aalala sina Marco Rubio at Pete Hegseth habang ipinagtanggol naman ni Steve Witkoff at Jared Kushner ang pagpapatuloy ng pakikipag-usap. Ang problema ay ang rehimeng Iranian ay nagsasabi ng isang bagay sa mesa ng negosasyon at iba naman sa likod ng mga eksena. Ayon sa mga impormasyong inilatala ng mga Amerikanong media, ang mga opisyal ng Iran ay tinatalakay ang kasunduan sa loob ng kanilang bansa sa ibang paraan kaysa sa ipinapakita nila sa mga tagapamagitan at sa Estados Unidos. Pinatitibay nito ang pananaw na ginagamit ng Tehran ang 60 araw para magpalipas ng oras, bawasan ang presyong pang-ekonomiya, muling buksan ang mga kanal ng pag-export at mapanatili ang estratehikong programa nito. Nakikita ng Israel ang pag-uulit ng lumang taktika, diplomatikong pangako sa harap pero totoong pagtutol sa likod. Ang Islamic Revolutionary Guard ay lumilitaw din bilang pangunahing hadlang. Ayon sa balita, sina Ahmed Vaid at mga matitigas na sektor ng militar ng Iran ay humaharang sa kasunduan. Hinihiling na lahat ng probisyon ay aprubahan ng pinakaradikal na paksyon. Nagkakaroon ng dobleng negosasyon. Nakikipag-usap ang mga diplomat sa Amerikano pero ang mga ideolohikal na militar ang nagpapasya kung tatanggapin ito. Ang ministro ng Ugnayang Panlabas, si Abbas Araghchi, at ang iba pang mga negosyador ay limitado dahil hindi sila maaring kumilos ng mag-isa pagdating sa Israel. Pinapatunayan nitong hindi lang pamahala ang Iranian ng kausap, kundi pati makinaryang militar na konektado sa terorismo sa reyon. Inakusahan daw ni Vaid ang negotiation team na masyadong malambot sa mga Amerikano. Ipinapakita ng internal na presyong ito ang kahinaan ng kasunduan. Sinisikap ni Trump ipakitang nakuha niya mula Tehran ang tigil putukan, pagbubukas ng Strait of Hormuz at negosasyong nuklear. Samantala, sinisikap ng matitigas na paksyon ng Iran na unahin ang pera, panatilihin ang Hezbollah at iwasan ang totoong konsesyon sa nuclear program. Hindi tugma ang mga interes. Kung hinihingi ng Iran ang pag-atras ng Israel, hindi malinaw ang nuclear program at nagbabantang maningil sa pagdaan sa Strait of Hormuz matapos ang 60 araw nagiging minahan ng panganib ang kasunduan. Nagdadala rin ng pagdududa ang bahagi ng ekonomiya sa memorandum. Binanggit sa teksto ang paketeng hanggang $300 bilyong para sa muling pagtatayo ng Iran, ngunit nilinaw na hindi ito direktang galing sa buwis ng Amerika. Ang ideya ay humanap ng mga regional na kasosyo, pribadong mamumuhunan at mga bansang Arabe na handang pundohan ang muling pagtatayo.
Ang problema ay kung paano mahikayat ang sinuman na mag-invest sa isang bansang hindi matatag, kontrolado ng militar at inaakusahan ng paggamit ng pondo para sa mga milisya. Ang memorandum ay nagbibigay ng lisensya para mapadali ang export ng langis ng Iran sa panahon ng tigil putukan at pag-usapan ng paggamit ng nakabimbing pondo. Hindi nililinaw ng teksto kung kailan at paano ilalabas ang mga halagang ito, kaya para sa mga kritiko, seryosong panganib ito. Pwedeng makatanggap ng tulong pinansyal ang Iran kahit wala pang matinding garantiya sa nuclear, Hezbollah at kipot ng Hormuz. Para sa Israel, parang pinopundohan ng kalaban habang hinihingan sila ng pagpipigil sa sariling depensa. Maari ring hadlangan ng Kongreso ng Estados Unidos ang kasunduan. Ang Islamic Revolutionary Guard ay nananatiling nakalista bilang teroristang organisasyon at ang mga naunang patakaran ay napapahirap alisin ang status na ito agad. Pinapahirap nito ang anumang kasunduan na, direkta man o hindi direkta, ay magbibigay ng benepisyo sa isang estrukturang konektado sa rehimeng Iranian. Maaring gamitin ni Trump ang kapangyarihang ehekutibo at pambansang seguridad pero haharap siya sa matinding pagtutol kung ang kasunduan ay magpapagaan sa puwersang inaakusahan ng pag-atake sa mga Amerikano, Israeli at kaalyado sa gitnang silangan. Ipinapakita ng White House na ang memorandum na kasunduan ay solusyon para kontrolin ang krisis, bawasan ang banta ng pandaigdigang depresyon at pigilan ang epekto ng Strait of Hormuz sa langis, implasyon at kalakalan. Ngunit iba ang pananaw ng Israel. Sa Jerusalem, hindi dapat isakripisyo ang kaligtasan sa hilagang hangganan para lang bumaba ang presyo ng langis. Ang kasunduang nagpapatahimik sa merkado pero nagpoprotekta sa Hezbollah ay banta sa pambansang seguridad. Si Trump ay umaasang kaya niyang gawing negosasyon ang presyo ng militar. Ang problema, gusto ng Iran na gawing pahinga ang negosasyon. Ang rehimen ay dumating na mahina, hati-hati at nasa ilalim ng presyon pero sinusubukan pa ring makakuha ng mga konsesyon bago magbigay ng isang bagay na hindi na mababawi. Napansin ng Israel ang kilos na ito at tumugon ng galit dahil alam nila ang larong ito. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong bigyan ka araw-araw ng makatotohanang impormasyon. Ang mga link ng balita ay nasa deskripsyon ng video. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at sa huli, tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.